Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ho ang pang-apat na hadith mula sa Al-Arba'un an-Nawawiyah ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ang pang-apat na hadith ay عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث رواه البخاري ومسلم. Ang pang-apat na hadith ho na ating ipapaliwanag sa abot na ating makakaya inshallah ta'ala sa gabing ito ay mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu na kilala mula sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kanyang sinabi, haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ang kahulugan ng haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay katotohanan ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay siya ay nagsabi sa amin. Haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mula ang hadith nito ay hadithun marfu'. Mismo ang Rasul sallallahu alayhi wasallam ang siyang nagsabi ng hadith. Haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Katotohanan ay ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi sa amin samantalang ang Rasul sallallahu alayhi wasallam ay as-sadiqu al-masduq. Samantalang ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay as-sadiq. Yung kahulugan ng sadiq, siya ay matapat, makatotohanan. Al-masduq naman ay ibig sabihin kapanipaniwala at pawang katotohanan lamang ang kanyang mga sinasabi. So itong sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu na wa huwa as-sadiq al-masduq. Ang katotohanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matapat sa kanyang sinasabi at kapanipaniwala ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung bakit binanggit ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ang introduction na ito bilang muqaddima, nang dahil sa ang sasabihin na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinggil sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. At nang dahil sa ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa pang-anim na haligi ng iman, which is yung al-qadar. Bagay na kung saan walang puwang para gamitin ng isang tao ang kanyang sariling lohika, kundi wala siyang ibang dapat gawin kundi ang sumuko na lamang sa sasabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo kung minsan may mga bagay-bagay na meron tayong gustong sabihin sa isang tao na bagamat hindi ka panipaniwala para sa iba, pero upang mapaniwala siya, kuminsan tayo ay nagbibigay ng introduction at pambungad sa kanya upang mas lalong maging kapanipaniwala o mas kapanipaniwala ang ating sasabihin. Gaya na lamang halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bago niya kinausap ang Quraysh at ipiniliwanag sa kanila ang Islam at nirelay sa kanila ang mensahe ng Islam, nagmuqaddima muna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-introduction muna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papaano kung sasabihin ko sa inyo na sa likuran ng bundok na ito ay merong mga kaaway na nais tayong lusubin? Ako ba inyong papaniwalaan? So lahat sila ay nagsabing oo. So nang dahil sa gustong mag-introduction sa kanilang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa susunod na kanyang sasabihin. Yun na ang mga kalahi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quraysh, nung sila ay binalaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hinggil sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling araw kapag sila ay hindi naniniwala sa Kanya, ay sa bandang huli hindi din sila naniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anyway, yan ay istitrad lamang sa ating hadith wa huwa as-sadiqu al-masduq. Katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matapat at ganoon din naman ay kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. So ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ang kanyang sinabi, ang mga sumusunod. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Katotohanan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkakalikha sa bawat isa sa inyo ay inipon sa sinapupunan ng kanyang ina sa loob ng 40 araw na isang patak ng similya. So dito, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang yugto ng buhay ng isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya isang patak ng similya lamang. Pero bago yan, at bago natin ipagpatuloy ang ating hadith, bago yan, ang unang yugto ng pagkalikha ng tao ay mula sa lupa. Tinutukoy natin dito ay ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi assalam. Pagkatapos na nagkaroon ng maraming mga supling si Adam alayhi salatu wassalam, ang pagpaparami ng mga tao sa magitan ng nutfah o di kaya ng similya na siyang yugto na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating hadith. Baka sabihin ng iba, hindi ba't ang unang yugto ng ating pagkalikha ay mula sa lupa? Hindi natin yan tinatanggi, bagamat hindi nabanggit sa hadith ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yugto ng pagkalikha ay matapos na likhain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Adam alaihi salatu wassalam. O sa madaling salita, ito yung yugto ng pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan sa kapanahunan natin kasalukuyan. Tayyib, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. 40 araw ay siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinapupunan ng kanyang ina bilang isang patak ng similya lamang. So ilang araw ito? 40 araw. Yan ang kanyang unang yugto sa sinapupunan ng kanyang ina. Pagkatapos ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos thumma yakunu sinabi ng Propeta sallallahu pagkatapos ito ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Pangalawang yugto ay siya ay magiging alaqah. Anong kahulugan ng alaqah? Ang alaqah ibig sabihin ay ito yung namumuong dugo. Pagkalipas ng unang 40 araw, kasunod nito ay pangalawang 40 araw bilang alaqah, namumuong dugo. So hindi pa siya ganap na tao, wala pang laman. Siyempre mula sa similya, unti-unti siyang sabihin natin na nagpa-progress hanggang siya nagiging alaka na siya. Ang alaka ay again namumuong dugo, sabi ng ilan sa mga bihasa sa lugha al-Arabiya kung bakit yung tinawag na alaka lang dahil sa ito ay nakakapit na sa sinapupunan ng kanyang ina. Yani muallaq, nakakapit na sa sinapupunan ng kanyang ina. Pero ang pinakaliteral na kahulugan ng alaka dito ay namumuong dugo. So another 40 days ho yan, mga kapatid sa Islam. Pagkatapos ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. At pagkatapos doon ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namuong laman o di kaya mudgha sa ganoon ding katagal. Another 40 days. Okay? Na pangatlong yugto ng buhay ng isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina. So kung yung una ay nutfah, similya, patak ng similya pa lamang, pangalawa naman ay ang alaqah, namumuong dugo. Ang pangatlo naman ay mudghah, namumuong laman. Pero sa pagkakataong ito ay hindi pa siya ganap na tao nang dahil sa hindi pa siya hinipan ng kaluluwa. Okay? Hindi pa siya hinipan ng kaluluwa. Pero ang pinaka-last stage na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yursalu ilayhi
al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Pagkatapos ito, pang-apat na yugto, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala sa kanya ng anghel upang ihipan siya ng kaluluwa. Ito yung panghuling yugto ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. At dito pagkalipas ng 4 na buwan, pagkalipas ng 4 na buwan o 120 days, ay dito ay hihipan na siya ng kaluluwa. At dito technically ay matawag na natin siyang tao. Dito technically ay matawag na siyang tao. So kaya kabilang sa mga ahkam na kapupulutan ho natin dito, kapag ang isang ang sabihin natin yung nasa sinapupunan ng ina ay hindi pa siya ganap na tao, ay wala pa siyang hukum syar'i, wala pa siyang hatol sa Islam. Just in case lamang, halimbawa ay nakunan yung nanay. Okay, nakunan ang nanay sa unang 3 yugto. Samantalang hindi pa siya naging ganap na tao. Hindi pa siya naging ganap na tao, hindi pa siya hinipan ng kaluluwa. Ano ho ang hatol nito? Yani nakunan yung nanay, nakunan yung babae. Okay? Yan ang itinagda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ang tanong, ano ang kanyang gagawin? Okay? Ano ang kanyang gagawin? Ililibing lang ba? O di kaya magdadasal pa ng salatul janaza, itatakfin, babalutin pa ba? O ano ba ang kanyang gagawin? Again, wala pang ahkam syar'iyya patungkol sa unang 3 stages na ito. So therefore, ay ililibing na lamang ng walang anumang, sabihin na lang natin para maintindihan for the sake sa ating audience, wala lang ritual na mga gawain, wala nang salatul janaza, wala nang takfin, wala nang, okay, ililibing lamang. Ililibing lamang. Okay? Yun lamang ang kanyang gagawin. Pero kung sakaling halimbawa nasa ika-4 na buwan na, o di kaya na kumpleto na ang 120 days mula nang siya ay nagdalang tao, dito ay siya ay namuong tao na. Nahipan na siya hinipan na siya ng kaluluwa. So pagkalipas ng 120 days, okay, pagkalipas ng 120 days, o 4 months onwards, at siya ay nakunan, halimbawa, dito ay kailangan aalayan natin siya ng salat al-janazah. Parang sabihin natin normal na tao. Actually, siya ay tao na. So magdadasal ng salatul janazah para sa kanya, babalutin ng kafan, at ililibing sa libingan ng mga Muslimin. Okay, syempre kung sakali mga magulang ay mga Muslimin. So yan ho yung dapat nating malaman, lalo pa sa ating mga kababaihan. Bago ang pang-4 na yugtong ito, ay wala pa siyang hatol sa Islam. Wallahu ta'ala alam. So pagkatapos ito ay hihipan siya ng kaluluwa. Fayu'mar bi 4 kalimat. Pagkatapos nun ay uutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ng 4 na mga panalita, o di kaya 4 na mga salitain, o di kaya 4 na mga bagay-bagay. Utusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 4 na mga bagay. Utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang naturang anghel ng 4 na mga bagay matapos hihipan ng kaluluwa ang naturang sanggol. Ang una ay bikatbi rizqihi. Utusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol unang-una bikatbi rizqihi. Ang una ay iutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang rizq, ang kanyang mga biyayang ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sustentong ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa unang araw hanggang sa kanyang kamatayan. Lahat ng mga ito ay nakatala na. Bikatbi rizqihi. So anumang sustentong ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula nung siya ay naging tao na, hinipan na siya ng kaluluwa, hanggang sa pinakahuling yugto ng kanyang buhay sa ibabaw ng mundo,
nakatala na ho, subhanallah, nakasulat na, nakatala na, sukat na yung rizq, yung biyaya, o yung sustento na isusustento sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga doctors natin kasalukuyan ay kanilang pinagmamalaki. Pagmasdan, sabi nila, kung saan na yung narating ng siyensya, saan na ang narating ng medisina, na kung saan ay matutuklasan nila bago pa man tuluyang ipanganak ang isang sanggol, ay doon matutuklasan na nila kung sakaling yung sanggol ba ay lalaki o di kaya ay babae. Sahi, alam na nila kung sakaling ang kanilang anak ba ay lalaki o di kaya ay babae. Bagay na pinagmamalaki ng lahat para bagang naunahan nila ang lahat. Okay? At para bagang kanila nang hinahamon ang dakilang tagapaglikha, samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil mathalul a'la, hindi pa tuluyang ipinanganak ang isang tao. Hindi pa siya nakalabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala ano ang kanyang kakainin, gaano kadami ang kanyang kakainin, yung sustento, yung pera, yung kayamanan, yung grills na ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga ito ay nakatala na. So yan yung unang iuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naturang anghel, bikat birizqihi. Pangalo naman na iutos sa kanya, wa ajalihi. Pangalawa ay bikat birizqihi wa ajalihi, ay iutusan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na itala yung huling yugto ng buhay ng isang tao. Ibig sabihin yung kanyang ajal, gaano katagal siyang manatili sa ibabaw ng mundo. Siya ba ay magkakaedad ng 80 years old, 85 years old halimbawa, lahat ng mga yan ay nakatala na. Lahat ng mga yan ay nakatakdir na, sukat na huyan lahat, subhanallah. Bikat birizqihi wa ajalihi. At ganoon din naman, wa amalihi, ay nakatala na rin, subhanallah, ang kanyang mga gawain. Ang kanyang mga gawain, ito ay nakatala na, subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tasha'una illa ay yasha Allah. So ganoon pa naman mga kapatid sa Islam, pang-apat ay wa shaqiyun aw sa'id. Kabilang sa nakatala na, subhanallah, at kabilang sa iuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naturang malaika, na itala ang magiging mustakbal, ang magiging future ng taong ito. Siya ba ay magiging shaqi, maging malungkot, o di kaya siya ba isang taong magiging masaya sa kanyang buhay? Kung kailan siya marulungkot, kung kailan siya magiging maligaya, kung kailan siya masasaya, halimbawa masisiyahan, kung kailan siya marulungkot, kung kailan siya magkakaproblema, lahat ng mga ito ay nakatala na. So ganun pa mga kapatid sa Islam, wag sanang maging dahilan ang hadith na ito para magtamad-tamaran na lamang ang isang tao at sasabihin niya, okay, matulog na lang ako, sabi niya, sa aking bahay. Total, sabi niya, nakatala na pala ang lahat, baliktad ho. Ang hadith na ito na hadith ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ay ito yung magtutulak sa atin para lalong gumawa ng kabutihan. Katulad ng sinabi ni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, papaano? Since hindi ho natin alam ang mangyayari sa atin, hindi natin alam ang kinabukasan, ito yung magtutulak sa atin lalo para gumawa ng kabutihan. Baliktad sa pangunawa ng ilan. Nakala nila, ng hadith, ang kahulugan ng hadith ay sa kabila ng alam daw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang qadar, ay sa kanilang paniwala ay sabi nila ay khalas, matulog na lamang sa bahay, mabubusog naman siya. Wala hong aqil, walang may matinong pag-iisip na magsasabi nito. Maging yung mga nag-abroad halimbawa, sa palagay ninyo, makaka-abroad ba siya kung sakaling hindi siya mag-apply ng passport, okay? Hindi siya wala siyang skill, hindi man lang nakagraduate ng high school halimbawa, nakaupo lamang sa bahay halimbawa, hindi siya mag-apply. So kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang kumayod para matupad ang kanyang pangarap. Taib, al-muhim mga kapatid sa Islam, ang hadith na ito sana magtulak sa isang tao para lalong magpursigi sa paggawa ng kabutihan at hindi maging tamad sa paggawa ng kabutihan.
Pagkatapos ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Matapos niyang binanggit kung ano yung mga yugto ng buhay ng isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina, at kung ano yung apat na mga kalimat na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anghel matapos niyang hinipan ng kaluluwa ang sanggol, ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi alladhi la ilaha ghayruh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Nanumpa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa may hawak ng kanyang kaluluwa. So sino may hawak ng kanyang kaluluwa? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. "Fawallahi alladhi la ilaha ghayruh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah." Katotohanan ng isa sa inyo ay gumagawa, buong tanang buhay niya ay gumagawa siya ng kabutihan. Imagine, gumagawa siya ng kabutihan. So gaano kadami yung kabutihan na kanyang nagawa, inilarawan niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hanggang sa isang dipa na lamang ang namagitan sa pagitan niya at ng paraiso. Okay? Ito yung siga mubalagha mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halos isang dipa na lamang yung namagitan sa pagitan niya at saka ng paraiso, sa dami ba naman ng kabutihan na kanyang nagawa. Tayyib. Hatta fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Subalit naunahan siya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang nakatala sa kanyang aklat, yani aklat ng tadhana, fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sa huling yugto ng kanyang buhay, siya ay gumawa ng masama na kung saan ikakapasok niya sa paraiso, sa impyerno, at doon ay siya'y nakapasok sa impyerno. Yani subhanallah, buong tanang buhay niya gumagawa siya ng kabutihan, at sa huling yugto ng kanyang buhay nakagawa siya ng isang gawain na ikakapasok niya sa impyerno at tuluyan niyang ikinapasok sa impyerno. Yani subhanallah, baka isipin ng ilan, hindi ba tayo nangangamba sa ating sarili, nagsasala tayo, nag-hajj, nagzazaka, hindi ba tayo nangangamba sa ating sarili, baka balang araw ay nagkataon na nakagawa tayo ng maksiya, ng kasalanan, at doon tayo abutan ng kamatayan. Ano ang kahulugan ng hadith? Mga kapatid sa Islam, yan ay piniliwanag ng mga ulama rahimahumullahu ta'ala. Ito ay marahil ng dahil sa kanyang saloobin. Habang gumagawa siya ng kabutihan, marahil ito ay hindi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih, nagsala siya sa loob ng 70 years, ng 80 years, pero bilang pakitang tao lamang, para maipakita lamang sa mga tao. Nagbigay ng sadaqah, halimbawa. So apparently, yung nakikita ng mga tao ay kabutihan, si fulan nagbigay ng sadaqah, halimbawa. Pero kumusta naman yung saloobin ng tao nagbigay ng sadaqah? Marahil ang kanyang intensyon ay, sabihin natin, riya, pagpapakitang tao lamang para sabihin na si fulan ay generous, si fulan ay mapagbigay, si fulan ay ganito, halimbawa. So therefore, ang nakikita ng mga tao, fima yabdu an-nas, ang nakikita ng mga tao sa panlabas ay pawang kabutihan lamang, pero sa loobin ng taong gumagawa ng kabutihan ay lingid sa kanilang kaalaman na merong tinatago sa kanyang budhi. Okay, na nifaq, di kaya marumi ang kanyang puso, di kaya naman ang hangad niya lamang ay pagpapakitang tao. Kaya lumabas sa huling yugto ng kanyang buhay, lumabas din yung nilalaman ng kanyang puso. Palatandaan niyan ay sa huling yugto ng kanyang buhay, nakagawa siya ng isang maksiya na ikakapasok niya sa impyerno at tuluyan siyang nakapasok sa impyerno. Iyadha billah. At panghuli ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." At katotohanan ng isa sa iyo, kabaliktaran totally ng unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar." Na katotohanan ng isa sa inyo ay gumagawa ng gawain na pawang gawain ng mga taga-impyerno. Name it,
pagnanakaw, zina, robbery, halimbawa, pagpatay ng tao, droga, alak, at di ba ba? Ang kanyang mga gawain, subhanallah, ay gawain ng mga taga-impyerno. Puro maksiya lahat. Buong buhay niya ay maksiya. Maging shirk siguro ay kanyang pinasok niya, pagsamba sa mga ganun pa man, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Okay, sa ibang qiraan ito is fayadkhulaha. Okay, almuhim, sa huling yugto ng kanyang buhay, nakagawa siya ng mabuting gawain, at ang gawain ito ay gawain ng mga taga-paraiso hanggang sa siya ay tuluyang nakapasok sa paraiso. Yani subhanallah, yani meron ba kayong kilala, yani parang dito mahirapan ng mga balik Islam? Balik Islam, marami siguro tayong mga nanonood ng mga balik Islam dito. Magpakilala ho kayo sa mga balik Islam na mga nanonood dito. Para malaman naman natin kung sino yung mga nanonood sa ating mga balik Islam. Anyway, may kilala ba kayong mga balik Islam na palibhasa, sarado katoliko, okay, palibhasa, ayaw nila sa Islam, okay, at palibhasa, nagawa na nila lahat ng mga kasalanan. Okay, para bagang wala nang chance na siya ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun na lamang siya ka-aggressive laban sa mga Muslimin. Bakit isang araw siya ay nagshahada? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kung gaano siya kasama nung Kristiyano pa siya, nung hindi siya Muslim, bakit subhanallah at papaanong nangyari pagkatapos ng yumakap sa Islam, siya ang pinakamabuting tao? Meron ba kayong kilalang ganun, mga kapatid sa Islam? So yan yung nakatakda sa kanya. Yan yung nakatakda sa kanya. So balikan natin sa ibang riwaya ng hadith, fima yabdu 'inda an-nas, na marahil siya gumagawa ng kasamaan ayon sa nakikita ng mga tao. Pero sa kanyang saloobin ay nais niya ng uhaw na uhaw siya sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Gumawa siya ng mga gawain ng mga taga-paraiso at tuluyan siyang pinasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Kaya mga kapatid sa Islam, hindi ho batayan yung nakaraan ng isang tao. Hindi natin maaaring husgahan ng isang tao ayon sa kanyang nakaraan. Palibhasa, may pinagdaanan ang lalaking ito, may pinagdaanan ang babaeng ito. Ang lumipas ay lumipas na. Nang dahil sa maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang kanyang sinabi? Innamal a'mal bil khawatim. Ibig sabihin ng hadith, ang batayan ng ating gawain ay yaong huling mga gawain ng isang tao at hindi yung mga nauna niyang mga nagawa. Sahih yung isang tao, normal talaga na may pinagdadaanan siya na tawagin na lamang natin mga kababalaghan. Pero hindi yun yung batayan, yung mga nakaraan. Ang batayan ay kung sino ka ngayon. Sino siya ngayon, sino ka ngayon, sino ako ngayon. Yung ating batayan. At ang ating batayan, sino siya, sino ka, at sino tayo nung tayo inabutan ng kamatayan. So samantala, sa mga nakaraan, ay wala na ho yun. Okay, hindi yun yung maging batayan ng paghatol sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng ating sinasabi dito, yung tao, buong tanang buhay niya ay nagshirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamba niya na ang lahat, sumamba sa ribulto, sa imahe, sa tao, sa hayop, halimbawa. Sumamba sa dumi ng hayop, halimbawa. Sumamba sa bato. Sumamba sa lahat-lahat. Pero sa huling yugto ng kanyang buhay, yumakap sa Islam. Nagsyahada, halimbawa. Yun yung tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon siya hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung naghihingalo na si Abu Talib na kanyang tiyuhin, ay hinabol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay makapagsyahada. Ya'am, qul la ilaha illallah uhajju laka biha inda Allah. Sabi niya ang la ilaha illallah at aking maging pangatwiran sa aking Panginoon. Qul la ilaha illallah. So ganun pa man ay hindi niya sinabi ang la ilaha illallah. Bakit? Kung sinabi niya lamang ang la ilaha illallah, ay mapapatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nakaraang mga kasalanan dahil lamang sa la ilaha illallah. Kahit ang batayan ng ating gawain
At ang paghusga sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi mula sa ating nakaraan, kundi kung ano ang ating katapusan sa ating pagpapasya sa ating buhay. Nagmuslim ba ang isang tao, nanatili sa Kristyanismo, o nanatili sa pagsamba sa mga ribulto. Dalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala naway meron tayong natutunan sa gabing ito. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.